lugi ang mamamayang Pilipino. Hindi nasagot kung ninakaw ba o hindi yung kaban ng bayan. Nakawala, nakaligtas sa impeachment dahil lang po magkakaibigan sila. Lugi ang mamamayang Pilipino doon. Sabi ni Juan de Beraturda, pwede pong gawin ni na Bongo at Bato ang abstention. Di ba? Pero sabi nga ni Ellen Tordesillas, kung sakali na maaresto at madala si Bato de la Rosa, -1 na nga sa boto. Paano pa kung si Bongo pa din makakasama din doon? -2 sa boto. Di ba? Paano kung dumating sa punto na yung third batch ay arestohin na din po? Nako, yung 2028 election, baka ho sa dahig na mangyari, no? Kasi nandun na sila eh. Ano na paglalabanan ni Bongo at ni Inday Sara Duterte? Kung sino ang mayor doon sa loob ng dahig, mga kababayan. Di ba? O ngayon, alisin na natin si Bato. Sabi ni Janelle, kahit wagi si Sara sa impeachment, pwede pa rin kasuhan niya ng plunder at yun nga po ang iniisip at plano ng Congress. Kapag yung impeachment ay nadaan sa magkakaibigan at inakwit siya, ang susunod na hakbang ng Congress ay plunder ho. May napanood ako, vlog kay Chris Ulo, nagsalita na si Bato, nagbuo sila ng 9 na senador para daw i-block ang impeachment, para daw di matuloy ang impeachment. O tingnan nyo, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment pero may ano na sila, may boto na sila. Di ba? Hindi pa ho nag-uumpisa, hindi pa nakikita yung mga ebidensya pero may kasagutan na ho sila. Haharangan na agad nila. Hindi para sa taong bayan. Para sa mga Duterte lang po, mga bossing. Diba? So ngayon, alisin ko to si Bato de la Rosa, pero babalik tayo sa kanya. No? Hindi, ito na, si Bato de la Rosa na ang unahin natin. Base po, di ba, napanood nyo, yung interview ni Katonying kay Pangulong Bongbong Marcos. Para ho sa akin, mga kababayan, para ho sa akin, parang ang sinasabi lang ng Pangulo doon, tara mag-unite tayo. Hindi yung sinasabi na humihingi ako ng kapatawaran sa inyo, patawarin nyo na ako, makikipagbati na ako. Hindi ganoon. No, walang ganoon. Mag-unite tayo. Ganun lang ang ibig sabihin. Kung ayaw nyo, di wag nyo. Ngayon, ang dating kay Bato de la Rosa, ayan po, De La Rosa to Marcos show us extreme sincerity first to heal rift. Yung tipo bang inaako o inaamin ng Pangulo, mga kababayan, na siya ay nagkasala sa mga DDS. Walang ganun. Di ba? Kumbaga, gusto lang mahinto. Gusto lang hong mahinto, mga kababayan, yung mga away-awayan na ganyan. Pero hindi ibig sabihin na susuko ko ako sa inyo. Pangulo yan eh. Di ba? Pangulo yan. At the same time, o kumbaga, ang nauna dyan, mga DDS. Ano hihingi ng tawad ng Pangulo sa inyo? Ano yung sinasabi niyong sinseridad ng Pangulo? Ang Pangulo, sincere, na magkaayos-ayos. Umpisa pa lang naman, no, mga bossing, di ba? Ano na ang gusto ng Pangulo? Unity. Unity, mga kababayan. Nangyari po, nakita po natin, mga bossing. Doon na lang po sa mga kakamping na dati po kabardagulan natin, na dati po lagi nating kabwisitan. Nagkaroon ng pagkakaisa. Sila ho ito na nagsimula, mga bossing, ng gulo. Simula nung nagtayo sila ng entablado. Simula nung si Kibuloy nagpahiram ng mga speaker. Ipinahiram yung mga babae niya. Ibig ko sabihin, yung mga yung mga kumakanta-kanta ng bugas-bugas-bugas. Doon po nagsimula ang kaguluhan. Tingin nyo,
Yun, tingin nyo makikipagbati ang Pangulo sa inyo? Hindi yun ang ibig sabihin, hindi aabot sa ganong punto. Magkaisa lang. Tigilan na yung away, tigilan na yung bangayan. Pero walang inaamin ang Pangulo, no? Na meron siyang kasalanan. Sabi nung iba, ano yun? Nung nagsalita lang ng bloodbath si Vice Presidente, kinabahan na si Bongbong Marcos. Hindi ho. Wala hong ganong mangyayari. Mga bossing. Nakita nyo nga, arestado yung tatay nila, di ba? At ang sinasabi nila, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpahuli. Wala pong maniwala sa kanila. Bakit to, mga bossing? Dahil alam ng taong bayan kung paano po nire-respeto ng ICC ang bayang Pilipinas, ang bansa natin. Tingnan nyo nga ho, mga boss. Di ba? Kung hindi nila nire-respeto yung pagkakaalis ng Pilipinas sa ICC, dapat to hanggang 2022 ang investigasyon. Ilan lang ho ang mga taon na pinili o isinama? 2012 hanggang 2019 lang po. Hanggang doon sa araw, no, na bumaklas sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Kung hindi ho nire-respeto ng ICC yan, hanggang pagkatapos ng termino ni dating Pangulong Duterte, sasakupin nila yun. Oh. Dahil nga po nire-respeto nila, mga kababayan, walang jurisdiction tayo sa Pilipinas. Total naman, meron tayong Interpol na tutulong sa atin para arestuhin si dating Pangulong Duterte. At ang Pilipinas, hindi naman po makatanggi sa Interpol. Yun ang nangyari. Di po ba? Pero sasabihin nitong mga to, makikipagbati na sa kanila. Personal, yung Diyos ko po. Yan na lang kasi yung pag-asa nila para magmukha silang tama, mga bossing. Basahin ko to. Manila, Philippines, Senator Ronald Bato de la Rosa said it would require extreme sincerity. Sa katotohanan nga ho, mga kababayan, etong si Bato de la Rosa, madami ding atraso sa Pangulo to. Biruin nyo nga yung PIDEA leak niya. Yung PIDEA leak na ipinilit niya, mga bossing. May atraso din to sa atin, sa mamamayang Pilipino. Nag-aaksaya ng pondo ng gobyerno. May nangyari po ba doon sa kanyang PIDEA leak? Parang wala. Di ba? Parang wala. Meron ba siyang na-produce na batas o kung ano man doon sa PIDEA leak na hearing niya? Wala. Parang kanta ni Glock 9, bigla na lang pong nawala. Di ba? Sabi ni Inamo TV, sarap kutusan ng makinis na ulo ni Tobats. Tuloy. But only if they are sincere in what they are saying. Kumbaga yung pagkaka-interview ni Katunying, pangkalahatan yon. Hindi lang sa inyo, hindi umiikot sa inyo ang buhay o ang mundo ng presidente. Sa bawat kumakalaban sa kanya yon, sa bawat gustong maging kaaway siya, para doon yun, hindi umiikot sa inyo ang mundo ng presidente. Ewan ko kung bakit ganyan. Yung paliwanag ni Bato de la Rosa, mga bossing. Show us extreme sincerity first to heal